Good morning, Philippines! Diyos marhay na aldaw sa gabos na paraan tabay niya tuungunyan na Domingo. Ini si Bombo Crisel Triviana ang makakaibahan nindo sa segment na Bombo Science and Technology. Sa segment na ini, tutukaron ta ang mga panibagong kaaraman na nagbubungkaras sa sensya asin na teknolohiya, kung saan makakatabang sa pang-ural daw na buhay. Ngunyan, pag-uurolayan ta ang mga panibagong discoveries asin impormasyon na nangyayari sa satuyang kapalibutan. Ngunyan na 2025, igwa nin sarong imbensyon na karupagahali sa nakota sa science fiction. Alagad, totoo na talagang igwa ngunyan. Halimbawa ko ng sarong tawo, yaon sa sarong madiklom na lugar, mayong liwanag, mayong bulan, mayong bituon, alagad malinaw kaining nahihiling ana palibot. Bako dahil sa may flashlight ini, bako dahil may night vision goggles, kundi dahil sa contact lens na pigsulot sana sa mata. Inaapod ining infrared night vision contact lenses, sarong pag-uswaga sa larangan ng siyensya asin teknolohiya na pigdevelop kan mga neuroscientist asin mga scientifico gikan sa University of Science and Technology of China. Ang mga scientifico na gamit ni mga nanoparticles asin pinagsaro ini sa mga flexible polymer mga materyales na common na ginagamit sa mga soft contact lenses. Tangari magibo ini nagamit sindanis special na teknolohiya tanganing ibuktak ang mga nanoparticles sa lenses mismo na inaapektaran ang kaligtasan o pagsulod kay ni. Pagkatapos na patunayan ka ng contact lenses na iniligtas asin na nakakahilo, tigprobaran ang effectivity ka ini sa tao asin sa kino. Ang eksperimento may katuyuhan na mahiling kung paano ang bagong teknolohiya magiging epektibo sa mata, mantang sinisiguro na ligtas ini para sa mga tao. Susok sa mga bareta, ang contact lens na ini iguaning kakayahan na ibalyo ang infrared light sa rong klase ng liwanag na diin nahihiling kan mata ng tao, pasiring sa liwanag na nahihiling tana. Ang infrared light iguaning mas halawig na wavelength kaysa sa ordinaryong liwanag, kaya diin nahihiling kan sa tong mga mata. Alagad, yaon sa naini sa palibuta, lalo na kung banggi. Sa paagi kan mga nanoparticles na isinalak sa contact lens, kaya kaining gibuko na nahihiling ang infrared spectrum. Kaya dawa pikit ang mata, nakakahiling pa man giraray ining sa diklo. Dawa nakapiyong ang mata ang lenses na gagana pa man giraray, kulit ang liwanag na infrared pwedeng makalaog sa mata. Saro ini sa pinakakaibang aspeto kan teknolohiya tangunyan. Dugang pa, dai ini nangangaipon ng baterya o pinagkukuanan ng kuryente. Dai kaipuhan na lagaan ini ng karga, dai kaipuhan na ikonektar ini sa arinman aparato. Ana lenses transparent, manipis asin haros dai namamatian pag sinulot na ini. Sa mga pag-aadal na ginibo, 15 partisipante ang nakahilingin mga signal ng infrared, nakabasa ng mga mensahe na diin nahihiling kan ordinaryong mata ka ng tao, asin nakahilingin mga infrared na mga imahe na para sa iba blankado sana. Tawa nga ni day pa nagtatauling detalyadong marhay na eksplanasyon, iniigo na para sa mga fundamental na navigation asin pagdetektar sa diklo. Ngunyan, ang mga posibleng gamit sa totoong buhay, kaini iyoan sa larangan ng seguridad asin militar. Ang mga soldados o kapulisan may posibilidad na pwedeng humiro sa diklom na diin na kaipuhan na gumamit ng flashlight o salming sa paghiling. Mas ligtas, mas discreet, mas efektibo. Ikadawa sa mga operasyon sa search and rescue. Kung ang sarong tao nawawara, pagbanggi, sa kabukidan, sa sarong edipisyo, ang lenses na ini pwedeng gamiton tanganing makatabang na mahanap sila ning masa marikas. Ikatulo, iyoan sa larangan kan medisina. Iguanin mga procedures sa operation na nanangaipon ng infrared imaging, asin ang lens na ini makakatabang sa doktor. Asin syempre sa araw-araw na buhay.
Kung halimbawa na naglalakaw sa banggi o nagmamaliw sa matiklog na tinampo, pero paggamit ang lens na ini, malinaw pa man kiraray ang paghiling kan sarong tawo. Alagad araw kan gabos na bagong teknolohiya, igwaman ini din mga angat. Sungunyan ang mga lenses sa paghiling sa banggiyaon pasayog to in eksperimento. Pagtutesting pa man giraray ang mga initanganing mahilig kung kurang usinda kaligtas gamiton sa halawig na panahon. Kung panusinda nagigibo sa mandain-lain na kondisyon ng liwanag, asin kung baga igwa pa sinda ng epekto sa kalinawan kan paghiling kan sarong tawo. Kung ini ba magiging abot kayo sana para sa mga ordinaryong tao o para sa naini sa mga may propesyon o may kaya. Alagad susok pa sa inod na resulta, ang teknolohiyang ini mayo pang mayor na epekto ang nai-report. Asin ini sinasabing komportabli man ang suluton. Urot pa sa paghiling sa banggi ang imbensyon na ini parte kan mas nahiwas na trend. Ang pagsanib puwersa kan biology asin technology. Nagiyaw ang gabos pasiring sa panahon na ang wearable tech bako sa nangyaon na sa mga relo o cellphone ka, kundi yaon sa itong mismong hawak. Sa mga mata, sa kublit, asin sa manlaing-laing pang parte kan hawak ka. Ang mga lenses sa paghiling sa banggi pwede nga maging enot na lakda nga pasiring sa mga lenses na may augmented reality. Mga lens sa pag-monitor kan salud o dawa mga lenses na pwedeng mag-record kang nahihilig. Kaya, sa sensya, daing katapusan ang mga posibilidad. Asin uya ang pinaka-importanting leksyon na ang teknolohiya bako sa nang manungod sa kaginhawahan o kagayunan. Ini manungod man sa pagpapauswag kan mga kakayahaning tao, ang paggamit in mga bagay na dati imposible. Alagad kasabay kan paghanap ng mga bagong invensyon, dapat man kita nga maging responsable. Ang lambang bagong diskobre may kaibang mga angat. Paano ba ini gagamiton? Para kaisay ba ini? Asin na syempre, ano ang magiging epekto kaini sa sosyedad? Sa katapos-tapusi, ang tunay na halaga kan teknolohiya, sinusukol, bako sa guran o ini ka-advance, kundi sa kumpan o ini makakatabang sa mga tao. Kaya, sa susunod na pagnahiling mo sa imong satire sa diklong, isipon mo na, ipaad sa maabot na panahon, dai mo na kaipuhan maghanap ng liwanag. Ipaad sa patnaan sa imong mga mata. Ang mga lenses sa paghiling, bako sa nang magayon. Sinlasarong paghiling na sa maabot na panahon kung sinang teknolohiya, literal na nagpapahiwas akan sa to mga kakayahan. Nagtatabang sa to, nagpuprotehira sa to, asin syempre, nagpapahiling sa to, yung mga bagay na daita na hihiling dati. Asin iyan mga kabombo ang situya na naman na segment para sa tuya nga Bombo Science and Technology. Sa paagi kaya na sana natawan mi kamo ning magkakanigong kaaraman mapadapit man sa sensya asina teknolohiya. Liwat mag-iribahan man garay kita sa mga masurulod na simana para sa iba pang dagdag kaaraman asin impormasyon. Gikan igdi sa DCNG News and Information Center, ini ana sa indong lingkod, Bombo Crisel Triviana. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!